At para po tulungan tayong talakayin at himayin ang nangyayari sa impeachment court, makakasama po natin si dating Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, good morning po. Morning, Pia, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Well, Attorney, kahapon nakita po natin natapos na yung direct examination, cross-examination, redirect, recross, pati na yung interjections kay former SDO Gina Acosta. Para sa inyo, Attorney Cayosa, ano yung pinaka-importanting bahagi ng kanyang testimonya sa mga nakalipas na araw? Well, ang konteksto nito, Pia, hostile witness siya. So, doon natin nakita kung ano ang galaw ng isang hostile witness. So, to the credit of the prosecution, napaaman naman nila sa kanya na yung bultuhang pag-withdraw ng pera at yung pagbibigay kay Colonel La Chica na wala dun sa labag dun sa guidelines sapagkat dapat ang disbursing officer siya yung tagabigay ng pera dun sa mga recipients. Ang ginawa niya, pinasa niya dun sa isang opisyal ng gobyerno na hindi naman kasama sa Office of the Vice President, AFP ito at hindi rin banded. That much inamin naman ni Acosta. At ang isang mahalagang napaamin sa kanya, ito ginawa niya dahil utos ng Vice President. Kasi doon nako-connect yung accountability and responsibility ng Vice President. So, importante yon. Of course, doon sa mga ibang detalye na, napansin na natin na nung tinatanong na tungkol doon sa mga actual na pagdi-disburse, despite the fact na siya ang nag-certify na tama ang pagka-disburse, na qualified yung mga tumanggap nito, inamin niya na hindi ko naman talaga alam kung sino mga ito. So yun, very damaging din ho yun dun sa position ng defense, no? Na bakit hindi niya alam? Siya yung disbursing officer. Siya yung nag-certify na tama ang pagkagamit. But pagdating na dun sa mga detalye, nakita na rin natin na dekahon ang sagot na. So hindi na rin maganda na ipilit mo pa similar questions kasi dahil nga hostile witness ito, kung baka kakampi ng nasasakdal, yun ang kanyang sasabihin. So napansin natin na kahit paulit-ulit si Atty. Ligutan, paulit-ulit na rin yung kanyang tanong. At ganun din nangyari sa mga senador. So characteristic ito ng isang hostile witness. Maari din kasi, at inamin naman niya na nakakausap niya ang mga abogado ng defense. So maari ding na-brief na siya na hanggang dito lang ang iyong aaminin. Pagdating dito, sabihin mo na lang, binigay mo lahat kay Colonel La Chica. So, naipasa niya yung detalye dun sa isang opisyal na hindi dapat at dun sa kanyang pag-aamin, to credit her naman, inaako niya yung posibleng criminal or administrative responsibility or liability. Yung sinabi niya po na nakipag-usap siya kay Attorney Baquel even before sumalang siya or tumayo siya sa witness stand, wala namang problema sa ganun, Attorney. Parang ganun talaga yon. Kapag ikaw ay hostile witness, pwede ka talagang makipagpulong sa nasasakdal or sa kampo ng nasasakdal. Of course, wala namang inaasahan dapat yon. So, we don't have to belabor the point. Kasi nga, empleyado siya ng Vice President, kakampi siya ng Vice President. So may access sa kanya yung mga defense counsel. So normal lang na nakakausap siya, nabibrief siya. To what extent, we don't know. Ayaw niyang sabihin, but we can presume na na-brief talaga yan. And ilang beses niya sinasabi, well, like you mentioned, di ba, parang ilang beses sinasabi na binigay kay Colonel La Chica. Si Colonel La Chica ang nagsabi na kasi confidential in nature, kaya hindi ko masasabi sa'yo. So ilang beses nabanggit si Colonel La Chica, and to the point na si Presiding Officer Chis Escudero na ang nagtanong sa prosecution kung hindi ba siya isasalang. I'm curious, Attorney, because sabi ni Presiding Officer Chis Escudero, we cannot compel you, meaning the prosecution, we cannot compel you to present them, but aren't you going to present them? Bakit po kaya may pag-aalinlangan sa panig ng prosecution na sabihin agad na gusto nilang ipresenta or ipatawag si Colonel La Chica? Desisyon ng prosecution, Pia, kung sino ang kanilang ipapatawag na witness. So, tama naman si Senador Escudero, they cannot compel them. Pero bakit sila nag-aaninlangan? Kasi maganda o pwedeng magsahain ng hostile witness kung meron ka ng pinanghahawakan. Kagaya nitong si Acosta, meron na siyang mga naunang sinumpaang salaysay sa Kongreso.
So hindi na siya basta-basta gumawa ng ibang kwento. Limited na lang yung kanyang magiging kwento. Pwede na lang yung dekahon na sagot pero hindi niya pwedeng baliktarin yung unang nasabi niya. Ang problema ng prosecution kay Colonel La Chica, wala silang ganung pinanghahawakan sa kanya. So hindi nila alam kung ano ang sasabihin niya and to what extent he will say something at hindi nila basta-basta mababara yun dun sa mga prior admissions or statements niya. So it is dangerous. So, maari din na kung meron pa silang ibang mga impormasyon na solid evidence na that can limit kung anong sasabihin ni Colonel La Chica, ay pwede yun, no? Na patatawagin. But sila ang nakakaalam dyan eh. It is very risky for them to call a witness na hindi nila alam kung saan patutunguhan yung kanyang sasabihin. So just to clarify, ang impeachment court, kasi sabi natin, di ba, parang may mga pagkakaiba kasi ang impeachment court sa regular court. Pero maski sa impeachment court, hindi pwedeng magpatawag ng testigo ang hukom, meaning the judge. They cannot be the ones to say, gusto namin mapakinggan tong testigong ito. Hindi naman. Hindi pwede yun. Sa tingin ko sila Chica, baka nga mas gagamitin pa ng defensa yan eh. Kasi kinakailangan nila at this point to explain yung mga hindi tamang nangyari. Halimbawa, yung mga pare-parehong pirma, iba-ibang tao, o yung mga paano mo nagastos yung laking halaga sa 11 days, at yung mga non-existent na mga pangalan. So, siya siguro ang makakapagpaliwanag nun kasi yun ang sinasabi ngayon ni Acosta, tinatransfer na sa kanya. So, he'll be vital, important for the defense. So kahit hindi ipatawag ng prosecution si La Chica, may pagkakataon tayong marinig kung anong sasabihin ni La Chica kung ipatawag siya ng depensa. Yes. And you know, I think the defense will be compelled to call him kasi nga, na-establish na prosecution na irregular yung pangyayari eh. At least all the way up to pagbigay sa kanya. So ngayon, so inaamin na ng witness kahapon at nung nakarang na mali siya doon. Of course, sinasabi niya yun ang kanyang pagkaintindi, pero hindi yun ang masusunod. Ano ang nakasulat sa batas, sa COA rules. So mali na siya doon. So may irregularity na. So may presumption na nawaldas, nagamit sa personal yung mga pondo na yan. So, kinakailangan talagang sila Chica ipapatawag ng depensa kasi siya ang nakakaalam. Siya ang maaring magpatunay na at ididalya niya. Sino ba si Mary Grace Piato? Sino ba si Pusa? Sino ba si kung ano-anong mga pangalan? Siya ang magdidetalya niyan. So, nailipat sa kanya yung responsibility. Okay, so pwede natin abangan yun kung sila nga ang magsabi na ipapatawag nila si La Chica. Pero attorney, kahapon kasi tinanong niya Senator Amy Marcos si SDO Acosta sa kanyang interjection. Parang nakita mo ba na napunta kay Vice President Sara Duterte yung pera or nakita mo ba na hinawakan ni Vice President Sara Duterte yung pera? Kailangan bang ipakita ito or idetalye ito or patunayan na talagang hawak niya yung pera, na may physical action of her having the money with her? Or just because of the fact that she's head of the agency at nagkaroon ng ganitong irregularity, yun na yung pagkakasala doon? Ano po ba talaga yung kailangan, hanggang anong level ang dapat patunayan ng prosecution? Hindi naman kinakailangan na patunayan ng prosecution na binulsa ni Vice President Sara yung pera, linagay sa bangko niya o dinala sa bahay at siya mismo ang naglustay. Kasi maliwanag sa batas, dun mismo sa COA circular, na kung hindi mo ma-liquidate ng maayos yung mga naipagkatiwala sa inyo na pondo at hindi ito nagamit ng maayos, halimbawa, hindi naman security-related yung mga ibang activities na pinondohan nila, pag hindi mo ito maipaliwanag maayos, hindi ka nakakapagpresenta ng sapat na dokumento o mga resibo, nadi-disallow yan. Once na nadi-disallow, yung hindi ka makapag-liquidate ng maayos, ang presumption ng batas, ang sabi ng rules, there is prima facie evidence na ginamit mo yung pansarili. At hindi lang ito yung COA rules. Ito rin, malinaw na sa jurisprudence ng Supreme Court. Yung nga, panahon pa ng 1994, yung Mayor Datu Tanggote, ganun din ang sitwasyon.
So sinabi ng Supreme Court, sa mga ganitong pagkakataon na hindi nakapag-liquidate ng maayos yung public official, hindi na kinakailangang i-prove na siya mismo kumuha. It is presumed na siya. So yun ang sabi ng batas. Ganun din kay Mayor Martinez ng Caloocan. So it is established by law. Hindi na kinakailangang maglatag ka pa ng ebidensya. It is now for the Vice President to disprove or to rebut that presumption. So bumabalik tayo dun sa sinasabi ng prosecution at the very beginning na prima facie evidence, there's a presumption na hindi siya nagamit ng tama. And para lang malinaw, ito yung pagkakaiba ng impeachment court sa regular court. Kasi kung sa regular court, kailangan patunayan talaga na nagkaroon ng, kailangan patunayan na nabulsa or parang No, not even? let me correct you on that. Okay. Itong presumption na ito sa jurisprudence, that is the law, at dun mismo sa COA rules, it applies to all kinds of okay. public funds, All whether right. it is confidential, intelligence, or ordinary public funds. Ganun ang rule. So, hindi lang ito applicable dito sa impeachment, sa lahat ng kaso. Okay. So yun ang level. Oo. Yung level lang na yun ang kailangan maabot pagdating sa pagpapatunay no, para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero attorney, ngayon na ang expected natin, isa na namang hostile witness, si Lemuel Ortonio. Anong gusto niyo marinig sa kanyang pagtestigo ngayong araw na ito for either the prosecution or the defense? Anong gusto mong mailabas nila? Malamang ang gagawin ng purpose lang ng prosecution, i-corroborate lang niya yung mga pinagsasabi ni Acosta. O baka sakali, meron siyang masabi na contrary dun sa mga pag-deny ni Ginang Acosta. So yun siguro ang kanilang objective ngayon. But it's mostly corroborative kasi nagsalita na yung ka-teammate niya eh. Kasama niya si Acosta dun sa opisina. So malamang corroborative lang ito. But there may be angling na mapaamin siya dun sa mga bagay na ayaw aminin o kaya dinideny ni Ginang Acosta. Alright, attorney, babalikan natin ang ating diskusyon maya-maya lamang. Mga kapuso, napapanood po ang live stream ng GMA News Special Coverage, The Vice President on Trial, sa ating YouTube page na youtube.com/@GMAnews at sa ating Facebook page na facebook.com/GMAnews. At simula po 9:45 ng umaga, mapapanood na rin ito sa GTV. At ngayon, nagbabatay rin sa Senado ang ating kasamang si Sandra Aguinaldo. Sandra, good morning. Yes, Pia, good morning. Matapos nga makapagbigay ng testimonya kahapon yung hostile witness na si Gina Acosta ay harap naman ngayong araw na ito si Lemuel Ortonio. Siya po ay Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President at kaugnay po ito sa umano'y confidential fund misuse pa rin no, na tinatalakay dito sa Senado. Siya yung sinasabi po doon sa mga nagdaang pagdinig na kasama ni former OVP, Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pag-encash ng confidential fund ng bise mula sa Land Bank Shaw Boulevard. At naunang sinabi na Acosta na si Ortonio ang nag-assist sa kanya doon sa pagtransport nitong confidential fund na nakalagay daw sa 4 na traveling bags. At nakapirma din umano si Ortonio sa ilang dokumentong na isumite sa Commission on Audit. Gaya ni Acosta ay maaari din pong ipadeklarang hostile witness itong si Ortonio. Kaugnay naman sa witness na si Edward Fajarda ay sinabi na Pia ng sa impeachment court kahapon na nagpasabi na ang kampo nito na ito ay na-stroke at na-ospital. Siya naman po yung Special Disbursing Officer ng Department of Education at kahapon na rin ay hiniling na rin ng prosecution Pia na ipatawag yung ilan pang witness na may kaugnayan din po sa DepEd Confidential Fund noong pinamumunuan pa po ni Vice President Sara Duterte ang naturang ahensya. Ito po ay 2 sundalo na kasalukuyan pa at isang former soldier na po. At ayon po kay Representative Joel Chua, siya po yung nangunguna dun sa presentation ng witnesses dito sa Article 1, ay sinabi niya na yung pagtawag sa mga sundalo na ito ay kaugnay doon sa certificate ng isang youth leadership seminar
na ginamit ng DepEd sa liquidation ng Commission on Audit. Pero nung humarap po itong mga sundalo doon sa Kamara, sa pagdinig ng Kamara, ay nasabi po nila na ang pondong ginamit doon sa seminar na yon ay mula sa LGU at ilang government offices. So antabayanan po natin yan. Bagamat Pia, sinasabi nga rin ng presiding officer na sa takbo nga nung pagtalakay dito sa Senado, sa bawat witness na pinipresenta ay maaaring itong mga sundalo at former soldiers na nabanggit ay para na ito sa susunod na linggo. At of course, Pia, yung napag-usapan natin kahapon na maaaring magbaba ng ruling kaugnay nga doon sa pag-discuss sa merit ng kaso sa social media nitong depensa at prosecution ay naipagpaliban po yan at inaasahan na mangyayari po ngayong araw. So Pia, yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Pia? O Sandra, inaabangan nga natin kahapon kung ibabanggitin na ba or babasahin na ba ni Senator Judge Presiding Officer Chis Escudero ang kanyang ruling sa sub judice. Pero sa ngayon ba, Sandra, napansin mo ba na yung magkabilang panig, prosekusyon at depensa ay mas nag-iingat ba sila habang naghihintay dito sa ruling ni Presiding Officer Chis Escudero? Masasabi ko, Pia, na nagkaroon din somehow sila ng adjustment. Bagamat talagang hindi raw nila maihinto talaga yung pag-explain at pag-connect doon sa mga sinasabi ng mga witness. Pero ang napansin natin, halimbawa sa press conference, meron silang spokesperson na hindi part ng kanilang panel of prosecutors. At yun yung medyo mas nakakapagsalita ng malaya. At yun namang meron silang lagi usually isa o dalawang guest na member talaga ng prosecution panel. Yun naman napapansin natin na maingat yon magsalita kaugnay doon sa mga natalakay doon mismo sa pagdinig sa loob ng impeachment court. Pia? Alright, so Sandra, mukhang sa araw na ito ay posibleng maibaba na ang ruling na yon. Kasi kahapon parang medyo kapos sa oras dahil sabi nila dapat hanggang alas 3 lamang pero umabot na alas 3:30. So sinabi ni Presiding Officer Escudero na ipagpapaliban. So ibig sabihin dapat ngayong araw na talaga o may posibilidad na ipagpaliban ulit hanggang bukas, Sandra? Kasi nabanggit niya na ngayon daw mapapakinggan na maaring mapakinggan na itong si Attorney Liguta na naipangako rin na bago naman magbaba ng anumang ruling ang korte ay papakinggan muna nila. Pia? Alright, Sandra, abangan natin yan. Makikibalita ulit kami sa iyo mamaya. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At kasama pa rin po natin ngayong umaga dito sa studio si Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Attorney, kahapon kasi inaabangan natin kung ano yung magiging ruling ni Presiding Officer Chis Escudero. Pero sabi po ni Sandra na mas nag-iingat na po ngayon, magkabilang panig, prosecution and defense. Ano po ba talaga ang dapat iniiwasan sa mga bagay na sinasabi outside of impeachment court, aside from the merits of the case? Kasi yun parang understood naman na dapat hindi mo sasabihin or pag-uusapan kung ano yung merito ng kaso. Pero meron pa bang ibang dapat iwasan? Well, yun lang ang nakalagay sa Section 18 ng Senate Rules of Impeachment na bawal yung merits of the case, bawal din yung halimbawa yung weight of evidence o yung mga conclusions of fact or of law. Kasi nga yung mga ganyan, yung korte dapat ang magsasabi niyan. So para bang iniiwasan lang na pinapangunahan ng magkabilang panig o ng mga partido o yung mga abogado nila yung desisyon ng Senate Impeachment Court. So yun lang ho naman ang ibig sabihin. Hindi naman bawal na ikwento ng sinuman kung ano ang nangyari sa korte. So yung objective discussion kung anong nangyari, pagkukwento without mga commentary at hindi mo tinitimbang kung sino mas tama, sino mas mali, ay pwede naman yon. Yung general statements of law also, malaya naman sila magsalita tungkol dito. Ang bawal lang ba yung pangunahan mo yung korte o kaya you try to convince yung publiko na mas tama ka kesa dun sa kabila. Yun pinagbabawal dun sa mga partido at kanilang mga abogado. Yung sinabi niyo po yung conclusion of law, naririnig rin natin yun during the
procedure, or during the proceedings rather, sa loob ng impeachment court, na parang maski yung mga senator judge, diba, sinasabihan ni Presiding Officer Chis Escudero na, teka, conclusion of law na yan, you cannot say that. Pwede niyo bang linawin para sa amin, attorney, ano ba ibig sabihin pag ikaw ay nagsabi ng conclusion of law? No, ibig sabihin, yung hindi ka lang nagkukwento tungkol ano ba yung sinabi, ano ba yung ebidensya, pero ano yung legal implication nun. Kasi yan, ang magdi-decide yan yung korte, hindi naman. So you only present the evidence and the facts, no? At kung ano yung batas, pero kung ano yung applicable at paano ba yung applicable, sino ba ang mas tama, at anong legal effect niyan, sa korte na yan. So yun, pinagbabawal sa kanila yun. Yung halimbawa, attorney, sabihin ng isang abogado, kaya ito ang dahilan kung bakit siya dapat ma-impeach. Yun, pinapayagan. Okay lang yun kung ano yung mga halimbawa, uulitin mo kung anong allegation mo dun sa complaint. Wala namang problema yon. But then when you ikakabit mo na dun sa at dapat siyang ma-impeach because of the following reasons, na hindi pa naman yan tinalakay o wala pa sa desisyon ng korte, pinapangunahan mo na yung korte. Bawal naman yon. Kasi kung hindi, ang mangyayari niyan, ang magiging korte, yung public opinion na lang eh. Inaiwasan din nila. Even though it is true na in impeachment cases, buong bayan nakikinig, buong bayan naghuhusga, pero this is still a court of law. So kinakailangan din yung korte ang magdidesisyon yan. Kung meron mang mga inputs ang taong bayan, ipapaalam yan sa mga senador judges at baka sakaling ma-impluensyahan sila. Pero hindi matatanggal na ang poder, ang kapangyarihan at responsibilidad na magdesisyon yung korte, hindi dapat sa publiko. Yun sana yung tatanungin ko, attorney, kasi nga 'di ba parang magkaiba di ba? Ang impeachment court sa regular court. Ang impeachment sa regular court, meron kang isang hukom na dapat hindi na iimpluwensyahan ng kung anumang factors outside of court. Dapat ang tinitingnan lamang ebidensya kung ano pinipresenta sa korte. Ang sa ating pagkakaintindi, ganun din dapat sa impeachment court. Pero ang pagkakaiba kasi nga, attorney, sa impeachment court, yung mga hukom, mga taong hinalal natin, hinalal ng taong bayan. So, hindi ba dapat nakikinig rin sila sa kung ano ang nais ng taong bayan? Dapat ba fina-factor in din yun? Dapat naman. Tama ka dyan. No? Kaya nga yung sub judice rule sa Senado as impeachment court, hindi ganun ka-stricto, hindi ganun kaigting dun sa judiciary. Sapagat sa judiciary, dapat impartial judges sila at ang titignan lang nila yung ebidensya, yung batas at katotohanan. Hindi dapat sila nakikinig sa impluensya ng media, mga commentators kagaya namin, yung wala dun sa kaso. Basic yan. Pero ito kasi sa impeachment court, ang mga huwes dito, mga hukom, elected representatives natin. So necessarily, they decide based on yung tingin nila na galing sa taong bayan. That's the essence of being a representative. Pangalawa, the nature of this case, na iiba ito kasi nga, katangi-tangi na televised lahat eh. Alam natin lahat. So, hindi rin pwedeng itago sa taong bayan kung ano yung nangyayari. So, hindi ganun ka-stricto dapat. At ang inaasahan natin dito, yung hinihintay na natin medyo matagal-tagal na desisyon daw ng presiding officer. Malamang ito parang admonition lang sa mga parties. At sana, huwag lang naman sa mga abogado. Isama na rin yung mga partido, isama na rin yung mga senador na kung minsan, mas grabe pa yung kanilang binibigkas sa labas, sa media, that not only pinapangunahan ng Senado, yung iba dyan ay tahasan ng nagiging kine-question ang integrity or capacity ng Senado. Hindi dapat pinapayagan din yun kasi mahalaga kahit papano na manatili yung integrity or credibility ng impeachment court. Kasi kung hindi, mauwi lang ito sa gulo. Walang maniniwala sa desisyon. Baka dun, yung puntong yun, doon tayo babalik sa sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero nung umpisa ng impeachment trial, di ba? Nung day one, sabi niya, we understand that this is a political proceeding but it must not be used to settle a political score. So doon yung pagkakaiba na hindi dapat siya ginagamit sa politika. Correct.
At hindi dapat yung, dahil popular, yun na yung katotohanan, yun na yung batas. So, ibahin natin na it is true that it is quasi-political, but it's also quasi-judicial o quasi-legal. So, importante pa rin yung ebidensya, rules of evidence, ano ang batas, at ano yung katotohanan. Hindi lang pwedeng mag-polling tayo ngayon at kung sino yung nangunguna, ay yun na ang susundin ng mga senador. Hindi naman ho ganun. O, kasi syempre kailangan, kaya nga tayo nagkakaroon ng impeachment trial, di ba? Para makita yung merito ng kaso, para makita kung ano yung mga argumento ng prosecution, ano yung mga argumento ng depensa. So, ngayong araw, posibleng malamang attorneys na nakita nating takbo ng impeachment trial itong mga nakaraan, hindi naman matatapos sa iisang araw lang ang testimonya ng isang testigo. Nabanggit natin kanina, no, bago tayo humingi ng ulat mula kay Sandra Aguinaldo, pinag-uusapan natin yung mga aasahan natin mula kay Lemuel Ortonio. Masasabi niyo po ba, attorney, na kumbaga parang in good faith yung pagsabi niya na ngayon na lang muna ako mag-appear sa korte kasi nga na-postpone yung kanyang licensure exam. Tapos naiba na naman yung schedule. So sabi niya, sige ngayon na. Pwede naman, it's very factual. So, madali namang verifiable yan eh. May record naman yung PRC. So, huwag na nating questionin yun. Ang gusto lang nating punahin, Pia, itong witness na hostile witness ito eh. Alam mo kaya nagtagal itong si Acosta eh. Kasi nung sana yung normally if you are a seasoned litigator, pag nakuha mo na yung mga selected points na gusto mong ipaamin dun sa hostile witness, tumigil ka na doon. Pag yung pupunta ka dun sa ibang bagay na talagang ayaw niyang aminin o kaya meron na siyang dekahon na sagot, huwag mo nang paulit-ulitin. Kaya humaba itong si Acosta eh, na hindi na kontento kasi hindi lang yung prosecution, pati na rin yung mga senador. So, obvious na ayaw na niyang magsalita doon. Meron siyang dekahon na sagot na kahit hindi na yun ang angkop na sagot, yun pa rin at yun pa rin. So, kahit sino magtanong, kahit iba't ibang tanong, yun na, nag-i-stonewall na siya. So, sana, wag na sila mag-agsaya ng panahon doon. So, ganun din dito sa witness na to. I hope they learn their lesson at tumbukin na nila yung mga gusto nilang paamin. Pag na-accomplish nila yon, they have to understand, hostile witness ito, kakampi ng kabila eh. So you don't expect them to tell you everything. You don't expect them na ihulog nila yung kakampi nila. Kahapon yung isa dun sa mga pinag-usapan ay yung pagiging unbonded ni Colonel Lachica. Pwede niyo bang ipaliwanag sa amin, attorney, ano bang ibig sabihin ng fidelity bond? Kasi parang, di ba, kumbaga parang kung mangutang ka sa bangko, kailangan may collateral ka. So parang ganun siguro yung fidelity bond na pinag-uusapan dito. Parang performance bond, para mas maintindihan ng taong bayan. Kasi yung performance mas maintindihan kaysa fidelity bond. Yun, hindi naman lahat ng empleyado meron. Yung mga humahawak ng cash. At very specific itong circular na dahil nga confidential fund to intelligence fund. At ito, historically, ito yung naaabuso eh. Ito yung nawawaldas at kung saan-saan na lang ginagamit at hindi na malaman kung saan talaga nagamit. Kaya hinigpitan. Kaya nga sinabi niyan na ang special disbursement officer lang ang nagbibigay para may mananagot kung may mga hindi tamang nangyari. At hindi lang yon, kailangan kumuha ka ng bonding company na igagaranti na tama ang gagawin mo. Kasi kung hindi tama ang ginawa mo, mali ang ginawa mo, labag sa circular, at kailangang magbalik ng pera, pwedeng managot yung bonding company. Yun ang importansya ng SDO. Walang ibang ahensya na opisyal ng gobyerno na hinihingan dyan pagdating sa confidence. Siya lang. So, importante, napakahalaga yon na para naman makasiguro ang ating republika na kung may kalokohan, lalo na kung malakihan at by yourself, biruin mo yung pay grade niya napakababa. Hindi niya kayang bayaran yung 125 million kung sakasakaling nawaldas yun. Yung bonding company dapat ang mananagot.